Kasi nagagalit daw ang asawa. Ay ako, si Habibi ayaw umuna sa akin kasi re-resbakan daw ako. Paka, okay, nagpapasalamat po sa Panginoon sa year 2023. Sa kaligtasan po, sa biyaya ng buhay na patuloy na pinagkakaloob pa rin ng Panginoon, na pinumulat pa rin ng Panginoon, na ligtas nga, na kahit nga ganito ako. Sa year 2023, pagdating po sa spiritual, ako po ay hindi 100% na talagang on fire. Hindi ako 100% na nakakagawa ng pero biyaya ng Panginoon kasi nagsusumikap kahit gaano kahirap nagsusumikap. At nakakahiya nga pag nagpapasalamat sa tunay na buhay, ako po ay nahihiyang magpasalamat kasi nakukaan ko po na ang Panginoon, ang daming binibigay pa rin sa kabila, Panginoon, na ako ay ganito, na yung pakiramdam na hindi ka worth it para doon. Biyaya ng Panginoon na yun nga, na binubuhay pa niya. At tunay nga na kumbaga kabigatan ko yun, battle ko yun, lagi ko yung iniiyak, lalo na kapag, yun nga, maraming bagay, kumbaga maraming bagay ang naiba compared ng dalaga at may anak. Pero biyaya ng Panginoon na nakaka-adjust at yun nga, biyaya na kahit ganito ay humahanap kami ng way para magpatuloy pa rin sa Panginoon at yun para na hindi laging nasa ilalim, kumbaga makita pa rin yung kadakilaan ng Panginoon in all aspect. At yun nga, nagpapasalamat din ako kasi sa pamilya, sa year na ito, mas naging mulat ang mga anak ko pagdating sa Panginoon. Kumbaga nakakatuwa, lalo na si Atara nitong madami niyang gift na na-receive, tapos kinabukasan, wala pa akong pasok. Naglalaba ako, sabi ni Atara, Mami, alam mo ba ang pinaka-best gift na na-receive ko? Sabi ko, ano yun? Akala ko kung sabihin, yung gift ba namin? Sabi niya, yung Panginoon. Sabi ko, talaga. Nakakatuwa naman kasi sabi ko, ligtas na si Atara, pwede nang pabaptize. Yun nga, kumbaga ibiyaya yun sa akin kasi sa ganong edad, kumbaga alam nilang may Panginoon. Lalo na si Atina nga din, naging mulat na rin siya. Alam niya sa paligid niya ang gawa ng tao, ang gawa ng Panginoon. Kumbaga dati, tinatanong saan galing ang lupa. Galing daw sa truck. Kasi di ba yung maghahakot galing sa truck? Kumbaga ngayon, alam na niya na sinasabi na sa akin, Mami, ang hangin ay galing sa Panginoon, ang lupa ay galing sa Panginoon. Yun nga, tapos nakakatuwa kasi kahit mag-isa yan, batang yan, naglalaro, kumakanta yan ng Christian song, siya lang mag-isa. Kahit paulit-ulit yung may kinakanta niya, salamat, O Diyos, salamat, O Diyos. Kumbaga, biyaya yan kasi kumbaga, nagiging mulat sa ganong bagay. Kasi sa mga bata ay, lalo ngayon, kumbaga, sila nagagadget din. Marami talagang nakukuhang mga hindi negative sa gadget. Kumbaga, biyaya na laging may kakontra ang Panginoon. At yun nga, at sa kanila nga, kasi pag may ginagawang masama, lagi mo sinasabi, yan ba ay sabi ng Panginoon na gawin ninyo? Yun, nakukuha nila na hindi pala dapat gawin yun kasi hindi yun gawain ng batang nasa Panginoon. Kumbaga, biyaya yun na sila ay natatakot na hindi rin gumawa ng naaayon sa Panginoon. Kumbaga, salamat. At nawa nga kahit hanggang lumaki, lalo na pagdating ng may sariling kaisipan na yung mga teenager kasi nandyan na yung mga bus battle, ay nawa nandun pa rin yung tanim sa kanila na yun nga, may Panginoon na Panginoon ang nangunguna sa lahat. Yun nga, at isa pa, pagkapasalamat ko yung sa ministry, kahit ganito ay may nahawakang ministry, yun nga sa background, kahit makalimot kasi sa tunay, hindi ko alam ang araw. Kumbaga ako ay, kapag pasok ko sa hapon nakasabi, Biyernes pala ngayon, yung kaba ng dibdib ko ay sobra. Kasi hindi ko alam talaga na lumilipas na yung mga araw. Ganon siguro pag sobrang stress. Kumbaga basta lumilipas na lang. Kasi ngayon nabibigla ako, Sabado pala ngayon, hindi ako nakapag-kuhan kung gayon. Yun nga, biyaya rin ng Panginoon na, biyaya na nakapag-serve pa rin sa ganun kahit po windang-windang. At saka yun nga, nakabalik sa choir,
magamat nitong December, ako po yung napahinto naman kasi, di ba nagkaroon ako ng no-sat work. Ang nangyayari kasi kapag umabsent, babayaran lahat yung Saturday na walang trabaho. Kumbaga papasukan. Nagkataon naman ng mga bata nagkasakit, 2 weeks akong absent. Kaya buong December talaga, kumbaga may utang pa akong papasukan. Ay di offset na yun. Kumbaga biyaya kasi, biyaya pa rin ng Panginoon kasi ang pag-balance talaga pag may pamilya ka ay talagang ang dami mong dapat i-balance ay biyaya yon. Kumbaga ako nahihiya din naman kasing sumunod kasi ako naman hindi magaling sa mga nota, yung mga kasama ko yung magagaling na magbasa sa nota. Nakakaya naman kumanta na lang dito bastang naingaw. Para sa Panginoon yun. Gusto ko the best. Hindi lang masabing ako nasa choir. Gusto ko yung talagang ministry ko ay para sa Panginoon. Hindi ko lang masabing ako nandito sa choir. Yun nga, nahihiya din ako para sa sarili ko na masabi lang ay nasa choir. Pero hindi naman pala para sa Panginoon. Kumbaga, gusto ko ibigay yung best talaga. Na yun nga, kasi kailangan, lalo sa panahon na yun na sa may buhay pamilya, opportunity talaga may ministry. Kaya hanggat maaari yung best of best talaga ang gagawin. Gagawin ko para sa Panginoon. At yun nga, pagpapasalamat ko rin sa trabaho na biyaya na pinapagkalooban pa rin ng Panginoon ng trabaho. Yung pagtitiwala ng kumpanya ay kumbaga biyaya sa akin kasi nakakatuwa kasi parang ang kontrato sa'yo ay pamilya na. Lalo na ngayong marami silang opportunity binibigay sa'yo na sasabihin, wag mo na sabihin sa iba ha, at baka magkasilipan pa. Ganon. Kumbaga ako nakakonsensya kasi at syempre may ganon kasi parang sa tingin ko ay hindi balance. Sabi ko hindi naman po dapat ganon. Kumbaga sabihin wag na lang maingay kasi deserve mo naman yan. Kumbaga yung biyaya ng ganong trato, kumbaga lalo ngayon, kumbaga ako bilang may anak, gusto ko rin mag-work from home, na kaya naghahanap ako ng trabahong work from home. Hindi pa rin ako nagpapaalam kasi binabalanse ko din kasi nahihiya din ako kasi una, yun ay panalangin ko hiningi ko sa Panginoong trabaho, sunod ay yung trato nila na yung ganon, yung pamilya tapos iiwan. Kaya yun nga, kung anong kalooban ng Panginoon, patuloy akong nanalangin sa Panginoon kung anong ibibigay niya. At saka yun nga, sa pamilya, yan, sa aking pagkadalagang pamilya, sa mama ko at na napatuloy na nag-aalaga sa aking mga anak, tunay na kumbaga ikabigatan sa akin, hindi ako maging full-time mom, ay biyaya nandun ang mama ko kahit siya ay busy. Na yun nga, na gagabayan ng 2 bata. At saka sa mga kapatid ko, kasi kahit ako gantong panganay, ay ako baby ng mga yan. Lalo na pag ako may kailangan, kumbaga madali ko lang malapitan yung mga kapatid ko. Biyaya na may ganong kaming intact na samahan baga. Hindi yung, kasi maraming pamilya na kahit sabihing madami sila, magkakapatid, yung may agwat, yung iba ang kuan, kami magkakapatid, magkaibigan, magkaaway, magpamilya. Basta biyaya ng pamilya sa akin. Yun nga, kahit nga si Jerome, kahit lalaki yun, ayun ay tatay na tatay. Kumbaga, iba ang tratuhan namin magkakapatid. At biyaya yan sa akin. Kahit kami ay may mga sarili-sariling pamilya na biyaya, lalo na yun nga, nagiging silang pangalawang magulang. Kumbaga, pag nga katod si May, kapag uuwi, mas gusto pang tumabi ng mga anak ko sa kanya. Kasi siya daw ay kanyang mama, May. Yun nga, biyaya ng Panginoon na may maganong pamilya, kapatid. At saka, yun nga, pagpapasalamat din sa health. Magamat ngayong 2023, may sinasaba sa katawan, ay biyaya ng Panginoon. Kumbaga, dahil din doon, mas naingatan yung katawan. Mas ingat na dati, mas iningatan ngayon. At yun nga, biyaya ng Panginoon kasi hindi naman ako yung for urgent operation kasi biyaya na lumiliit yung bukol. Nawa nga yung mga bato-bato din nga kung sa susunod kong ultrasound ay sana mas lumiit pa kung anong kalooban ng Panginoon. Doon tayo. At yun nga, biyaya din ng Panginoon na kumbaga yung aking lahat po ng aking stress, lahat ng aking iniisip, kasi pag ako nananalangin, binibigay ko lang sa Panginoon. Kaya, yun pa, may dumadating na time na mabigat, pero yung hindi mo talaga karga, kumbaga
naiisip mo nandiyan ng Panginoon, kalooban niya lahat. Kasi yun nga, may biyaya ang Panginoon na, kumbaga nung bata kami, nalampasan namin yung mga struggle namin nung bata kami. Kumbaga ngayon, kumbaga biyaya ng Panginoon na, yun nga, kumbaga way din ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi anak ka niya, tinetest ka niya, kung saan ka ba saan ba ang pananampalataya mo sa Kanya. Biyaya na nakakatungtong pa rin sa Kanya kahit nga, ganito na kami ay nagsumikap. Salamat nga sa Panginoon na kumbaga pinahawakan na lalo na yung pagsamba sa tuwing Sunday. Ang biyayan kasi yun ang talagang pang-feed sa yung Holy Spirit, lalo na masakit, maraming masakit kasi lalo ako pa ako nakikinig. Nasasaktan ako kasi ang dami kong pagkukulang. Pag nakikinig ako sa ko, lahat patama sa akin, lahat akin yun. Kumbaga, yung sakit na yun, ang gusto kong gawing positive yun. Kumbaga, gusto kong lahat yung sakit na yun mabigay kong tama para sa Panginoon. Kumbaga, hindi na ako masaktan dahil ginagawa ko na yung para sa Panginoon. Yun nga, kumbaga, maraming salamat din sa ganong kaisipan kasi kung yung mga negative na yun, yung sakit, kung bagay yun ay tinatake advantage koan, ginagawa kong negative sa buhay ko, baka wala na ako dito, diba? Lumayas na ako kasi baka sabihin ko, lagi na lang ganun. Kung ba, biyaya ng Panginoon na may ganong kaisipan. At saka yun nga, kung ba 2023 ay biyaya, maraming struggle, lalo na sa financial. Ngayong 2023, imbes na, sabi ko nga nung dalaga ako, nag-uusap kami, na May. Nung dalaga ako, every December, nagkukan ako ng savings ko. Nagpe-prepare ako for first fruit. Ang laki ng savings ko, nakakatulong pa ako, ayos sa akin kuan. Sabi ko na nag-asawa ko, sumpa. Kumbaga kami yun. Pero yung kuan namin, sabi ko, kaya Habibi, sumpa ka, Habibi. Kasi nung nag-asawa ako, nawala ang savings ko. Ang dami ko naman ngayon savings, puro utang. Sabi ko, mamaya, babarilin na ako dito ng puro utang, ang dami kong utang. Kumbaga, ngayon 2023, ang naipon ko puro utang. Kumbaga, yun nga, kami ay nag-uutay-utay. Kumbaga, sabi ko, kaya Bibi, baka isang araw dyan, may bigla na lang bumaril sa akin dahil sa utang. Kumbaga, biyaya na nauutay-utay. Kumbaga, hindi kayang biglain. Kumbaga, yun ang panalangin ko din na sabi lagi kong hiningi sa Panginoon na nawa, kasi nakakahiya din naman. Hindi lang naman basta yun, hindi ko lang basta, kailangan din naman yun ng pinagkunan. Ay kumbaga, yun nga. Sabi ko, nawa ay may pumatak na aeroplano. Hindi, kumbaga, biyaya rin ng Panginoon. Kumbaga, na nauutay-utay. At yun nga, nawa ay amin ko itong 2024 na mawala na silang lahat. Kasi nakaka-stress. At yun nga, gawa nga yun ng, isa ko pa rin pinag-pray yung bahay. Kasi bilang lumalaki na rin ng mga bata, mahirap nang nasa isang kwarto, lahat ng gamit nandun. Lumalaki na yung gamit ng baby. Kumbaga, kailangan na talaga din. Kumbaga, hindi gusto dahil gusto lang magmalaki, magluho. Kundi kailangan talaga din ng pamilyang may sariling may sariling galauan. Lalo na pag may banto si mama, di kayo pag galit yan, gusto niya ihagis lahat. Di kayo mahirap din, di kayo lahat may banto na, sanib-sanib na ang kakuan ng negative. Kumbaga yun nga, yun nga, isang, kumbaga gawa din dahil nga doon, kaya maraming nagkautang-utang, kumbaga nagpumilit, at hindi naman makatapos, nawa ay yung biyaya, kumbaga sabi ko nga kay Habibi, hindi ko naman gustong yumaman, gusto ko lang magkaroon ng pera para maibayad sa mga utang. Kumbaga, ako'y masaya sa simpleng buhay na naglilingkod sa Panginoon. Gusto ko lang talaga mawala ang utang kasi ang laking stress, ang laking impact ng stress sa buhay na may utang. Yun nga, at yun nga, nawa ay pagkalooban ng Panginoon. At saka yun nga, patuloy ako humingi ng panalangin sa mga unspoken prayer requests at nawa, nitong 2024 kami nakatungtong pa rin, nakatindig pa rin sa Panginoon. Kumbaga, kami hindi man kami perfect. Kumbaga, salamat sa Panginoon. Gawa nga na, hindi kami perfect, pero minamahal pa rin kami ng Panginoon. Nakakahiya. Kumbaga, saka, yun nga, pag-pray niya na maging consistent yung pagbabalik namin. Kumbaga,
Sabi nga ay nalugmok ka, may time pa para bumalik, para gawin yung tama. Kumbaga kami nag-uutay-utay. Nag-uutay-utay kami, lalo na sa giving. Nag-utay-utay kami. Kumbaga ay nakakatuwa kasi bago mag-end of the year, may blessing. Sabi ko, ibiyaya ng Panginoon. Kumbaga, bago pala nag-uutay-utay, may nadating ng hindi mo inaakala. Kumbaga, sabi ko, sa amin dalawa ni Habibi, kumbaga, kami nag-uusap, parehas naman kami. Sabi niya sa akin, sabi ako, matagal na nag-uutay-utay ikaw. Sabi ko, kumbaga, ibiyaya ng Panginoon. Kumbaga, kaming dalawa ay hindi na din perfect. Maghihiwalayan na nga kami noong isang araw. Kumbaga kasi hindi. Ako makuan lang sa oras kasi parehas kami nagtatrabaho. Sa maghapon, baka nag-uusap lang kami 30 minutes lang. Kasi nasa trabaho na. Kumbaga mapaghanap lang din ako sa oras. Yun nga, kasi basta ibang pananaw ko bilang, ewan ko, basta ako papaghanap ako sa oras. Mas may lakad kasi kami ni Habibi noon, mas pinili niya makipag-happy-happy doon sa kabarkada niya. Kaya sabi ko, makipaghiwalay tayo, makipag-usap tayo kay Pastor. Ayun, taga ako iamot na iamot. Kumaga sabi ko, mas inuuna mo pa yung ganyan. Sabi ko, ang tatay, hindi na nagbabarka, hindi ka nag-happy-happy. Kumbaga, pwede kang umiskapo So yung ganun. Kumbaga, hindi, kasi ako bilang isang inorasan, bilang isang nanay, kung may trabaho, hindi mo naman kasi maiwasan yan sa trabahong magyayakag. Biyaya sa akin kasi nasimulan ko sila nung dalaga ako na hindi ako sa ganong world, hindi ako doon kasi iba, kumbaga may Panginoon ako. Iba yung aking lifestyle. Kaya nadala nila yan hanggang ako sa nag-asawa, nagkaanak, na unawa nila na hindi ako sumasama sa ganon, kahit anong lakad nila. Kaya sabi ko kay Habibi, pakita din niya yan, ganon. Kumbaga, hindi ko naman siya sinusumbatan. Kumbaga, pinapangaralan. Kaso nga naman, nagiging negative ang dating sa kanya. Yun nga, at saka nawa, patuloy na ang Panginoon ang manguna sa aming pamilya at maging ang year 2024 ay, kumbaga, ibiyaya ng Panginoon na kami ay kumbaga maging mas matured, kumbaga maungas, yung aming failure nitong 2023 ay aming mapunan sa 2024. Yun lang po.